ganyan po sa travel, wala yun sa kontrol ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Di ba? Kasi yung presyo niyan, sa ibang bansa yan eh. Kumusta niya, Mr. Maravillas, yung year-end review mo? Kasi patapos na yung ating taon 2023. Maganda naman po yung general assessment natin sa administrasyong BBM. Ang dami pong nagawa, ang daming achievement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailan niya, Mr. Maravillas, patapos na yung taon, may pahabol pang paduda si Coco Pimentel. May pahabol po. Sabi niya rito sa balita ng Inquirer, Pimentel on President's 2024 Travel Fund. Problems are more local. Dumagdag kasi mga kababayan, dinagdagan yung pondo para sa travel ng ating Pangulong Bongbong. Siyempre, yung opposition po, hindi natutuwa. Normal po yun. Itong sinasabi po ni Pimentel na yung problema are more local, tama naman po yung sinasabi niya. Pero yung solusyon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tama naman po. Yung mga problema natin sa local po, ang solusyon na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa ekonomiya, ay kumuha ng investment galing po sa foreign investors para yung mga local problems natin, unemployment, yung mahinang ekonomiya, sa pagpasok po ng mga foreign investors ay masosolusyonan. Di ba, Coco Pimentel? Nainggit naman niya yan, Mr. Maravillas, si Coco Pimentel, kasi talo ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga previous administrations. Malayo po yung mga previous administrations. Lalo po ang ganda ng tandem ng Congress with the President Bongbong Marcos, lalo na yung House of Representatives. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Yung aming pong booking sa inyong mga travels, local and international po. Kahit saang parte ng mundo, pwede kayong magpabook dito sa amin po sa kahit anong airline companies. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Blanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, just look for Jilon Maravillas, contact number 0968 0966 802 0949. Ayos pa, ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Ito, Coco Pimentel, yung bunga ng mga foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung actual investment na na-attract po, 300 billion pesos actual investments. Di ba? Kailangan po mag-invest tayo sa sa foreign travel ng ating Pangulong Bongbong. Saka di ba nagdagdag din yung yung cost ng pagta-travel. Yung sa eroplano, yung gasolina, di ba? Yung pagrenta ng mga hotel, lahat po nagtaasan. Kaya tinaasan din po yung budget for 2024. Yung gastos po sa ganyan po sa travel, wala yun sa kontrol ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Di ba? Kasi yung presyo niyan, sa ibang bansa yan eh.
Hindi man tayo pwedeng magdikta sa kanila kung magkano yung gusto nilang singilin sa atin, i-charge sa atin sa mga foreign travels ng ating mga opisyal. May sinasabi na naman si Coco. Sabi dito, the higher travel funding for President Marcos Jr.'s office is reflective of the administration's plan for 2024. Sabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. But he also warned the President about pressing concerns that are now more local. Ibig niyang sabihin, dapat yung tutok ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito lang kasi maraming problema ng lokal. Karamihan po sa problemang lokal, lalo na sa investments at kawalan ng trabaho sa ekonomiya ng ating bansa, ang solusyon po yung pagpasok ng mga foreign investments. Yun ang solusyon po Kasi tayo dito, wala man tayong masyadong kapital. Yung mga Filipino, wala mang kwarta. At karamihan sa mga Filipino, hindi man marunong mag-negosyo. Sige lang ang sweldo sa gobyerno. Tulad po ninyo, yung pamilya ninyo na buhay sa politika. Tumanda at namatay sa politika. Di ba? So, importante po yung mga marurunong sa negosyo, mga multinational companies, sila yung mga well-experienced para makakoleksyon tayo ng buwis na pangsweldo sa inyo. At makapag-create ng employment opportunity sa ating mga kababayan. Ganun lang po yan. Nagre-react siya kasi mga kababayan dito sa sa budget for 2024, travel budget ng ating Pangulong Bongbong Marcos na umabot sa 1.4 billion pesos mula sa dating budget na 893.57 million. But anyway, yun man ang yun man yung posisyon niya. Hayaan na natin siya. Anyway, demokrasy man tayo po. Importante, tuloy lang po, mahal na Pangulo, kasi napakaganda naman ng naging resulta po ng inyong mga foreign travel po. At ituloy-tuloy lang po ninyo yung tandem ninyo ng Kongreso. Maganda po yung naging tandem ng magpinsan. Tingnan ninyo po ito. In less than 5 months, yung approved na priority measures po, yung 17 priority measures po, na na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address, lahat ito na-approve in less than 5 months. The Speaker also cited the House sterling accomplishments. The 2020 LEDAC priority measures approved as early as September this year. Yung proposed national budget for 2024, which has already been ratified ahead of schedule. He owes this to the unity and aspirations and unselfish cooperation of the individual member of the bigger chamber, recognizing the urgency in addressing the most pressing issues confronting our nation. Ayan po yung naging speech ng Speaker of the House, si Martin. So sabi niya, ang mga panukalang batas na ito ay inaasahan nating tutulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya na makapagbibigay ng dagdag na trabaho at kabuhayan sa ating mga kababayan, maayos at tahimik na komunidad at murang bilihin para sa lahat. Sabi ni Martin Romualdez. Mainggit na naman yan, Mr. Maravillas, yung mga dilawan at DDS. Sigurado po, mga ampalaya na po yung mga DDS ngayon. Manang-mana sa kanilang patron. Na lagi pong ampalaya matapos na bawiin yung confidential funds. Actually, yun po yung pinakang malaking achievement, pinakang malaking nagawa ng Kongreso. Yung mailigtas po, yung 650 million pesos, hindi na kasama sa nalunok. Ano ba? Pero Mr. Maravillas, hindi mo ba napapansin na tudo-tudo na yung bira ng mga DDS ngayon?
lalo po sa pagpasok ng ng 2024. Malamang lalong tumindi po yung kanilang paninira. Di ba? At tuluyan na niya Mr. Maravillas na magkakaiwalay, mawasak yung unity. Wasak na po. Yung may nabasa po ako dito sa social media. Tama ito. Ipakita ko po sa inyo. Sabi ng time is a changing. Sabi niya, sino ba nag-umpisa ng BBM versus DDS conflict? Medyo mahaba ito. Iisahin natin ang mga characters at mga pangyayari. Isa-isahin siguro ang ibig niyang sabihin. Halos lahat ito ay naganap ng 2023 game. Nag-umpisa ang paghiwalay ng unity nang sinubukang tanggalin ni GMA si Martin Romualdez bilang speaker mga late May to June. Tama, dahil po sa sa vested interest, maitim na plano. Doon man talaga po nagsimula yung conflict. Kung hindi nag-ambisyon. Gusto nilang tanggalin si Martin para ma-hostage nila yung ating Pangulong BBM. Mapaikot nila mga kababayan, pag-awak nila yung Kongreso. At pwede pa na magkaroon ng may mag-file ng impeachment against the President. At alam na ninyo kung sino yung beneficiary pag natanggal yung Pangulo. Mapatalsik yung Pangulo. Possibly, Mr. Maravillas, yun ang plan B ng mga swapang. Malamang yun nga po. At yung humiwalay po, mga kababayan, si Inday, kasi nag-resign siya bigla, mga kababayan, sa lakas. Kumampi siya sa The Platter. Ngayon yung mga kwento nila na inaaway si Inday at saka yung mga Duterte, mali pong kwento yon. Baligtad po, sila ang nagsimula ng away. Dumifensa lang po, mga kababayan, yung ating administrasyon. Lalo yung pinsan ng ating Pangulo, si Martin Romualdez. Kaya yung mga actions po ng Congress ay siyempre may basbas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung walang basbas yung ating Pangulong Bongbong Marcos, di sana sinabihan niya si Martin. Di ba? So malinaw po. Kaya nung tanggalin po yung confidential fund ni Inday, alam niyo na yung ibig sabihin. Di ba? Kaya nga po, nung ceremonial signing ng 2024 budget, absent na si Inday. At hindi na sinalubong, mga kababayan, at inihatid muna sending off yung ating Pangulong Bongbong Marcos papuntang Japan, pati yung pagbalik ng ating Pangulo, hindi na sumalubong si Inday. Pero yung ating Pangulo po, hindi man personal, siya pa rin po yung inilagay na caretaker ng ating Pangulo sa kanyang foreign travel niya sa 2024 niya sa susunod na mga foreign travel, Mr. Maravillas, ni PBBM. Ano tingin mo? Malamang hindi na po si Inday. Lalo umugong yung mga balita. At inamin mismo ng kampo nila, si Arimao mismo yung nagsabi na may nagsumbong daw kay PBBM na mga generals, yung mga kinausap ni Digong para siguro mag-aklas. Yung umuugong na destabilization na plinay down po, mga kababayan, ng armed forces. Confirm po yon. Kaya siyempre yung ating Pangulong Bongbong Marcos nag-iingat na. Alangan man matulad po kay tatay niya at saka kay Era Pistrada, na yung author, mga kababayan, ng pagpatalsi kay Erap, si The Little Girl. Di ba? Biglang tinake over po yung presidency. Kaya other than, mga kababayan, yung mga priority bills ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lahat na approve,
Ang isa pa sa achievement ng Congress, yung pagtanggal po ng CIF, confidential funds ni Inday, kasi naligtas po yung 650 million. May ipakita ko sa inyo rito. Ito, dumaan man lang po. Hindi man ako may gawa nito. Dumaan lang po sa aking timeline. Ang may gawa nito po, yung impact leadership, sabi rito, magkano ang pinakamalaking natanggap mong aginaldo? Sabi dyan, 125 million in 11 days. Igawa niya talaga, Mr. Hindi man po ako may gawa niyan. Impact leadership, yung nag-publish niyan kahapon, biglang dumaan lang sa sa timeline ko. O ngayon nga po, may isa na naman pong pinpublish sila. Ito pa, usapan Kongreso. Impact leadership pa rin ito, mga kababayan. Sabi dyan, after the biggest challenges, there comes the biggest blessings. Sabi ni Paulo Duterte, congressman. Tapos nilagay sa baba, Duterte's OBP spent 125 million confidential funds in 11 days, sabi ng COA. Talaga niya, Mr. Maravillas, nananadya yan na impact leadership. Sigurado niya mababad trip na naman yan yung mga DDS sa kasi Inday mismo. Baka niya, Mr. Maravillas, mag-amok na. Sa sobrang pagkapikonan niya. At tingin ko po, nagdo-joke-joke man lang po yung yung impact leadership. Nanonokso lang. Kasi nag-enjoy siguro silang toksohin si Inday. Kasi si Inday po, pikon. Di ba? Sarap pa toksoin yung pikon po. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga kwento ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.